Alam mo bang ang Salisbury steak ay nilikha noong Civil War bilang gamot sa dysentery at noon ay tinawag na muscle pulp ng baka? Karneng walang taba lang na tinatad at inihaw bilang patty, walang pampalasa. Hindi tulad ngayon na gumagamit ako ng recipe mula Quantity Recipes for School Food Service ng USDA. Oo, ito ang recipe na hinain sa mga paaralan noong dekada 80 at 90 Salisbury Steak Day ngayon. Noong digmaang sibil, inatasan si Dr. James Salisbury ng Union na labanan ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng sundalo, hindi bala kundi disenterya. Napansin niya na maraming pagkain ng mga sundalo tulad ng hardtack ay sanhi ng problema sa pagtunaw. Sinubukan niyang pakainin ang mga tao ng tig-iisang uri lang ng pagkain para malaman kung ano ang makakatulong. Sinubukan niya ang oatmeal, beans, patatas, asparagus at beets, pero pinaka-epektibo sa pagpigil ng dysentery ang dieta na purong karneng walang taba. Kaya gumawa siya ng sariling recipe para sa muscle pulp ng baka. Malinaw na hindi sumikat ang pangalang iyon, kaya matapos ang digmaan noong 1800 at 70 tinawag na itong Salisbury steak ng mga pahayagan. Naging popular ito noong unang bahagi ng siglo, pero napalitan din ng mas malalasang recipe ng Hamburg steak o hamburger. Pero noong dekada 50 at 60, muling sumikat ito dahil sa TV dinner. At ang Salisbury steak ang naging bida sa maraming TV dinner. Kalaunan, ginawa na rin ito ng mga lunch lady sa buong bansa. Isa ito sa mga recipe nila na ginawa ko ngayon. Kailangan kong aminin, medyo matabang ito pag walang gravy. May konting lasa mula sa pinatuyong sibuyas at perejil, pero hindi naman espesyal. Basta lagyan mo ng gravy ang halos kahit ano, kakainin ko yon. Para sa dagdag kaalaman sa kasaysayan ng Salisbury steak, panoorin ang video sa YouTube at bisitahin ang tastinghistory.com para sa recipe.